Kung Bible ang pagbabasehan natin mga tol, unang panahon pa lang, may contact na talaga tayo sa mga nilalang na hindi rito sa mundo, mga extraterrestrial kung tawagin. May contact na tayo talaga sa kanila. Sila mismo pinapadala ng Diyos para makipag-communicate sa mga tao. Unang panahon 'yan at kung Bible ang pagbabasehan natin. Pero sa modernong panahon kasi mga tol, ang mga nilalang na tagalabas ng ating mundo, tinatawag nilang alien. 'No, kahit nga ikaw, taga-ibang bansa ka ta's pupunta ka sa isang bansa, alien ang tawag sa'yo, eh. Illegal alien pa nga 'pag wala kang papeles, 'di ba? So etong pag-uusapan natin ngayon mula kay Bulalord Whitey, 'no, para sa first contact daw. Handa na ba ang Pilipinas o handa na ba ang mundo mga tol? Handa na ba ang mga tao? Sino ba ang dapat maunang makipag-contact sa kanila, tayong mga tao o silang mga, alien kung tawagin 'no? 'Yan ang ating panonoorin, bibigyan natin ng reaction video. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong klaseng usapan, sa mga ganitong klaseng interesting topic siyempre, una-una huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Bulalord Whitey. At kung bago ka lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng kuwentuhan, usapan, topic mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Imagine isang araw habang nagmamasid ka sa langit tapos bigla kang may nakitang hindi mo ma-explain. Hindi siya ibon, hindi eroplano o satellite. Isang kakaibang bagay na lumalabag sa natural laws ng physics. Anong gagawin mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? At Bibidyoan. sino ang sasabihan mo tungkol dito? Maraming tao ang talagang nakakita ng mga UFOs o UAPs, kaya nga nagtawag ng US government. Matagal na itong pinag-uusapan at pinagtatakahan ng marami. Pero nitong mga nakaraang taon, mas lumakas pang interes at usapan tungkol sa mga UFO, lalo na't may bagong pangyayari na nagpapahiwatig na baka hindi tayo nag-iisa sa universe. Kasama sa mga to yung pag-release ng Pentagon sa isang report noong June 25, 2021. Kinikilala ng report na may mga UAP nga at inamin ng US government na marami nga sa mga ito ang hindi nila maipaliwanag. Yung UAP mga tol, yun na yung bagong tawag nila sa UFO dati. Yung UFO, Unidentified Flying Object. Ngayon, UAP, Unidentified Aerial Phenomena. 'Di ba? Ganun na yung meaning nun. Ang report na pinag-utos ng Congress ay sinuri ang 144 cases mula 2004 hanggang 2021. Na karamihan ay iniulat ng maraming mga piloto ng militar. Ayon sa report, karamihan sa mga insidenteng ito ay nanatiling hindi maipaliwanag at ang ilan ay nagpapakita ng mga advanced capabilities na maaaring magdulot ng banta sa national security. Pero bago pa ito ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko. Nagawa mo na? Suportahan natin mga kapatid, Bulalord Whitey. Alright, simulan na natin. Kapag nag-iisip tayo ng contact sa extraterrestrial life, yung big question talaga ay, sino nga bang magle-lead sa task na ito? Sino bang may kapangyarihan, responsibilidad at mga resources para i-handle at i-manage ang contact na kumakatawan sa iba't ibang kultura at diversity ng humanity? Hindi biro ang mga tanong na to kasi ang daming legal, political at ethical complexities. Walang global consensus sa kung paano i-handle ang contact. At wala ring international entity na kaya itong i-regulate. Iba't ibang stakeholders ay merong iba't ibang interest at perspectives na involved dito. Major player ang military na may history ng pag-check sa UFOs at UAP. Ayon sa 2021 Pentagon report, dekada nang kinukolekta at pinag-aaralan ng US military ang UAP data, nangangamba sa national security at safety ng airspace. Gumawa rin ng parehong pag-aaral ang ibang bansa gaya ng China, Russia, France, pati na rin UK. Kahit advanced ang tech at resources ng military sa pag-detect at pag-communicate sa extraterrestrial life, baka conflict imbes na kooperasyon ang makita nila sa contact na ito. Ganito kasi yun kahit na gaano ka-advance yung ating mga equipment dito mga tol, mas advanced sila kung tutuusin na. At halimbawa naman hindi totoo ang alien. For example mga kapatid, no? At naniniwala rin naman ako mga tol na kung ang pag-uusapan natin is mga ah,
alam mo 'yun, extraterrestrial o yung nilalang bukod sa atin mga tol, naniniwala ako diyan kasi tulad ng sinabi ko, sa Bible naman nakasulat na hindi lang naman tayo mga tao nilikha, eh. Bukod sa atin nandiya diyan ang mga anghel, 'di ba? So yung mga anghel na 'yan mga tol, yung mga, Bible character, ganyan. Sa modern era, sa modern na generation natin ngayon, kapag nagpakita sila, katulad na lamang ng mga nakalagay sa Bible na mga kaganapan dati, halimbawa kay Lot, bago sila lumabas ng Sodoma, 'di ba, may nagpakita sa kanilang mga anghel, ayun ang nag-alis sa kanila dun sa siyudad na yun bago umulan ng apoy, 'di ba? Kung mangyayari yun mga tol sa panahon natin ngayon, 'di ba, alien din na magiging tawag sa kanila, eh. Bakit? 'Di ba, kadalasan naman sa kanila hindi naman sila naniniwala sa Diyos, eh. 'Di sila naniniwala sa mga ganyan, eh, divine being. Basta extraterrestrial ka, galing ka sa ibang terrestrial, planet mga tol, 'di alien ang tawag nila sa'yo, 'di ba? Ngayon makapangyarihan yang mga 'yan. Kung ayaw nilang kahit anong gawing ng tao para sila, hindi sila mga tol. Lumalaki rin ang interest ng corporate sector sa commercialization ng space. Mga private companies kagaya ng SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic at Planetary Resources ay nagdi-develop ng rockets, satellites, spacecrafts at missions para i-explore at gamitin ng resources at opportunities sa space. May mga plano pang iba sa mga ito na mag-colonize ng Mars, magmina ng mga asteroids o magtayo ng space habitats at space Ang hotels. daming gustong gawin ng tao 'no? Kahit na may dala ang corporate Ang daming gustong gawin ng tao samantalang itong mundo natin nandirito na, hindi man lang natin mas lalong mapaunlad at maalagaan. Dami nilang gustong gawin. sector na innovation at vision para sa space exploration, pwedeng ma-overlook ang ethical at environmental consideration sa contact dahil sa profit-driven motives. May malalim na interest din ang mga scientists sa paghahanap ng extraterrestrial life. Mga scientific organizations kagaya ng NASA, ESA at SETI ay nagsasagawa ng research at missions para maintindihan ang origins, evolution at distribution ng buhay sa universe. Nagsasuggest pa sila ng mga protocols at guidelines para sa contact, kagaya ng Declaration of Principles for Activities Following the Detection of Extraterrestrial Intelligence o ang SETI Post-Detection Protocol. Expertise at methodology sa contact ang meron ang scientific community, pero baka limited ang influence at funding nila kumpara sa ibang mga players. Kitang-kita na walang straight answer kung sino ba talaga ang dapat manguna sa first contact. Bawat player may kanya-kanyang strengths at weaknesses, goals at motivations. Crucial ang collaboration at coordination sa mga entities na ito para maiwasan ang conflicts, misunderstanding at missed opportunities sa interactions natin parehas sa humans at potential extraterrestrial civilizations. Kaya dapat talagang isiping mabuti ang ethical at practical aspects ng paghahanda para sa contact. Essential ang pag-promote ng dialogue, cooperation at transparency sa pagitan ng iba't ibang stakeholders para masiguro na responsable, respectful at mutually beneficial ang contact na makikinabang pareho sa humanity at sa anumang potential na extraterrestrial civilization. Pero ito rin mga kapatid 'no, yung kaalaman kasi ng tao is limitado lang din sa kung ano yung meron tayo ngayon. Halimbawa na lang sa paghahanap nila ng mga, buhay sa iba't ibang planeta. Humahanap sila ng mga bagay na meron dito sa mundo na matatagpuan nila dun sa planetang yun para masabi nilang positibo na may-aring may buhay dun. Kasi nagbabase lagi tayo sa kalagayan natin, 'di ba? Pero siyempre, mga tol, imagine mo, halimbawa na lang ang mga anghel. Mga anghel, tayo nabubuhay mga tol, kailangan kasi natin ng oxygen para makahinga tayo. Kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng makakain para mabuhay tayo. 'Di ba? Sa tingin nyo ba mga anghel sa langit, kailangan din kaya nila ng oxygen para mabuhay sila? Kailangan din kaya nila ng kumain katulad ng kinakain natin araw-araw para mabuhay sila? O iba ang kalagayan nila mga tol? Imagine yung mga tol, nilikha din sila ng Panginoong Diyos maliban sa atin. Pero kung ang pagbabasehan natin para masabi nating may buhay sa lugar na yan is kailangan meron sila nung katulad ng meron sa atin, posible kasing
iba yung kalagayan nila, 'di ba? Halimbawa na lang mga tol, meron silang nadiskubre na mga bakterya na nabubuhay sa lava, sa volcanic lava. O imagine yun mga tol, kung tao ilagalagay mo dun, patay tayo lahat, 'di ba? Sila dun na sila nabubuhay. Baka naman merong isang planeta na methane gas ang oxygen ng mga nilalang dun. Hindi natin masasabi mga tol, pero posible, 'di ba? Ang problema kasi mga tol, mga scientists, nagbabase sila sa kung ano yung meron dito sa mundo na dapat meron din doon sa planetang yon para masabi nilang may buhay. Dapat nasa Goldilocks zone daw. Mali mo kung ang gusto nila extreme heat. Ang gusto nila extreme cold. O di dapat wala sila sa Goldilocks zone. 'Di ba? Hindi natin masasabi 'yun mga tol eh, 'di ba? Katulad na lamang ng example ko, ang lumikha sa atin Diyos, ang lumikha sa mga anghel Diyos din, 'di ba? Yung mga anghel, sa tingin nyo ba nagluluto sila sa langit ng ulam at pagkain nila? Sa tingin nyo ba kailangan nila ng oxygen doon para mabuhay? 'Di ba? Kapag nagpe-prepare tayo para sa contact sa extraterrestrial life, mahalagang tingnan mabuti yung ethical dimensions ng ganitong event. Dapat guided tayo ng ethical principles sa lahat ng actions at decisions natin, making sure na nire-respeto natin yung rights, dignity at autonomy ng potential extraterrestrial civilizations, habang inaalagaan din natin ang sarili nating mga interes. Komplikado to kasi may mga kasamang malalim na mga philosophical, religious at cultural considerations, at wala pang clear na global consensus sa tamang behavior sa ganitong context. Yung principle of consent, napaka-importante nito. Dapat voluntary at informed yung consent ng both parties na involved sa contact. Bawal yung coercion o manipulation. Dapat nating respetuhin yung autonomy at sovereignty ng potential extraterrestrial civilizations. Sa side natin, dapat din igalang yung kahilingan at preferences ng bawat isa at ng grupo, at walang dapat na forced contact. Ang prinsipyo ng beneficence ay nagbibigay diin sa pangangailangan na itaguyod ang kagalingan at kapakanan ng parehong partido. Iwasan ang mga panganib o kapahamakan. Dapat priority yung peaceful at cooperative relations. Dapat iwasan yung mga actions o behaviors na posibleng magdulot ng physical, psychological o environmental harm. Instead, dapat shared yung knowledge, resources at experiences na beneficial sa parehong partido. Mangyayari ba yun kung dito nga lang sa iisang mundo natin nagkakaroon ng gera, labanan eh. 'Di ba? Na may commitment na iwasan yung exploitation o unfair advantage. Dito nga unfair eh. Dito nga sa mundo natin pare-pareho tayong tao, unfair eh. Yung principle of justice, humihingi ng fairness at equality sa contact. Nire-reject ang discrimination o opresyon. 'Di ba? Dito nga sa mundo natin may discrimination eh. Unfair eh, 'di ba? Hindi tayo patas dito mga tol eh. Dapat acknowledge at respected yung diversity at uniqueness ng potential extraterrestrial civilizations. 'Di ba? Kaya malabong mangyari. Kasi dito nga sa mundo natin mga tol, marami tayong problema eh. Hindi nga patas eh. Andiyan dyan ang gusto nila, sila mangingibabaw sa lahat. Walang judgment o walang stereotyping base sa standards natin. Essential yung equitable distributions ng benefits at risks, making sure na hindi lumalala o nagpapatuloy ang inequalities o injustices. Yung mga ethical considerations na ito, nagbibigay ng framework para sa complex moral questions sa contact sa extraterrestrial life. Hindi to complete o final, pero starting point to para sa thoughtful discussions at sa pagdevelop ng ethical protocols at policies para sa responsable at respectful contact. Kailangan yung adaptation at revision ng mga principle na ito para umayon sa unique context at circumstances na pwedeng lumabas habang tinatahak natin itong profound endeavor. Kapag naghahanda tayo sa contact sa mga ET, ang dami nating matututunan sa history ng human exploration. Kagaya ng ginawa ni James Cook noon, dapat nating tignan yung past encounters natin sa iba't ibang cultures at civilizations para ma-identify natin yung mga do's at mga don'ts, yung mga motives, methods at outcomes, at ma-discern kung ano ba talaga yung mga naging positive at negative effects sa mga nag-explore at sa mga na-explore. Si James Cook, yung sikat na British explorer noong 18th century, ay perfect example dito. Malaki yung naitulong niya sa kanyang mga biyahe sa Pacific Ocean sa science, cartography at navigation. Nag-establish pa siya ng respectful relations sa indigenous people kagaya ng Hawaiians, Maoris, Tahitians at Australians.
Pero hindi naman lahat all good news. Kasama rin sa mga biyahe niya yung dark side ng British imperialism at colonialism. Halimbawa na lamang, yung mission niya para obserbahan yung transit of Venus. Pero in secret, ang totoong plano niya ay i-claim yung Terras Australis para sa British Crown. Hindi lang siya scientist, naging spy at conqueror din siya. Gamit yung advanced tech at weapons para mag-assert ng authority sa mga lupain at mga tao na na-encounter niya. Yung impact ng mga biyahe ni Cook ay may mixed reviews. Sa isang banda, nakatulong sa trade, communication at cultural exchange. Dala niya yung mga valuable gifts, mga gamot at tools sa mga indigenous group na makakatulong para maprotektahan sila mula sa mga sakit at conflicts. Maingat niyang na-document yung kailangang lingwahe, customs at beliefs. Pinapakita yung admiration sa skills at accomplishments nila. Pero grabe rin yung negative effects nito. Nagdala yung mga paglalakbay niya ng sakit, violence at exploitation sa indigenous populations. Ginulo yung kanilang social at ecological balance. Inangkin yung kanilang lupain at resources para sa British Empire nang walang consent o compensation. Ipinataw ang Western values at nilabag ang sacred laws at traditions nila. Nag-spark din to ng rivalries at conflicts sa pagitan ng indigenous groups at sa iba pang European powers. Kaya sa pag-prepare natin para sa contact sa mga 80s, dapat nating tandaan yung mga aral mula sa history. Importanteng igalang natin yung autonomy at sovereignty ng kahit anong potential ET civilization. Iwasan yung pag-claim o pag-exploit ng kanilang lupain at resources nang walang consent. Iwasan yung pag-claim. Ay nako, ang daming mga bansa rito na kaya nagtatalo-talo relihiyon, lupa, diba, resources, mga tol, kayamanan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan, 'di ba? So paano nga naman tayo makikipag-contact sa kanila, mga tol? Kung dito pa nga lang sa mundo natin, mga kapatid, kung totoo sila, 'di ba? Kung halimbawa merong alien, nakikita na nila kung ano nangyayari sa mundo, eh. Sa tingin mo ba makikipag-contact pa sila sa atin? Kailangan din nating mag-establish ng peaceful at cooperative relations. Iwasan yung mga actions na posibleng makasakit o maka-insulto sa kanila. Ganyan sa atin. Dito pa nga lang sa Pilipinas, hilahan pa babae. 'Di ba? Dito ang dami nagko-comment, mga tol. 'Di ba? Yung mga ginagawa natin ng reaction video, for example, eto, Bula Lord Whitey, nagpaalam tayo sa kanila. 'Di ba? Kumbaga parang meron akong napanood na isang pelikula at gusto kong ikwento sa at gusto kong ipapanood sa habang nagbibigay tayo ng reaksyon, commentary. Kaso may mga nagko-comment dito na barubal din, mga tol. Imbis na manghialam na lang sila sa sarili nilang buhay, nanginghialam pa sila ng iba, 'di ba? Oo, sample pa lang 'yan, mga tol. Kaya yung sinasabi rito, paano tayo makikipag-contact sa kanila kung dito nga lang sa daigdig natin 'di na tayo nakakasundo-sundo, 'di ba? Importante rin na kilalanin at pahalagahan yung unique nature ng ET civilizations. Iwasan yung pag-impose ng Earth's standards. Plus, dapat mutual yung benefit sa pagitan ng palitan ng kaalaman at resources na walang manipulation o pag-withhold ng crucial data. Lastly, mahalaga yung cultural understanding. Kailangan ng open-minded approach na iwasan yung judgment o stereotypes base sa human biases o assumptions. Ganyan na rin dito sa Pilipinas. Hindi man sa Pilipinas, sa buong mundo, mga tol, laging ganyan. Ang mga paglalakbay ni Cook ay na-highlight ang complexity ng human exploration at contact na nagtataguyod ng maingat at critical approach sa paghahanda para sa potential na extraterrestrial encounters. Binibigyan din ng mga aral na ito ang kahalagahan ng respeto, ethics at maingat na makikipag-ugnayan sa anumang extraterrestrial civilization na nagtataguyod naman ng mutual understanding at cooperation habang binabantayan laban sa mga pitfalls ng history. Yung pag-prepare natin para sa contact, sobrang interesting at exciting na topic. Grabe, nagpapalakas ng imagination at curiosity natin. Binibigyan tayo ng chance na mag-reflect sa kung ano nga ba yung role at place natin sa universe at kung papaano yung pakikitungo natin sa ibang forms of life. Challenge nito para palawakin natin yung mga horizons at perspectives natin at yakapin yung diversity at complexity ng reality. Nakaka-inspire din ito na ituloy yung quest natin for knowledge at understanding at i-explore yung mga unknown at mysterious stuff. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, diba? Alam niyo, mga tol, yung first contact, ang dami nating kailangan baguhin sa kultura natin na parang, alam mo yun, napakalabo, mga tol. Kasi dito pa lang sa atin, diba,
Nagkakaroon na tayo ng diskriminasyon 'pag hindi mo gusto yung itsura ng buhok, itsura ng balat, yung height niya, yung katawan niya kung malapad ba yan o manipis, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga bagay na dini-discriminate, pinagtatawanan. Eh, lalo pa kaya kung makakita ka ng mga alien na katulad no gano'n ng itsura mga tol, 'di ba? Meron silang sariling kultura pero gusto mo ipakita yung gusto mo i-impose sa kanya yung kultura mo, hindi puwedeng mangyari mga tol, eh. Kaya siguro kung totoo mang merong alien at merong mga nilalang na ginawa sa ibang planeta mga tol, sadyang ang layo nila sa atin, billion of light years para hindi natin mapuntahan ang isa't isa. Yun ay sinadya ng dakilang lumikha mga tol. Anyway, bilang isang tao, ano ang masasabi mo? Handa na ba tayo sa first contact? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.